Magandang umaga po sa lahat para sa ating pagbubulay-bulay at ang talatang kukunin po natin ay sa 1 Kings chapter 19 verse 4b. Sabi rito, "It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." So ang ating pamagat, ang panghihina ng dakila ay nagigiring pagpapala. Alam po natin ang Israel ay maraming propeta. Alam natin ang propeta, they speaks for God. At mismo ang Israel ay mahilig sa tanong na sino ang pinakadakila. Dahil dito si Elias ay tinuturing na pinakadakilang propeta sa Old Testament. At dito mismo sa chapter 18, alam natin na si Elias ay parang hindi siya natatakot sa hari. Dahil alam niya na ang kanyang ginagawa ay para sa Panginoon. At ganoon din yung mga nangyari doon na mga labanan ito ng mga propeta ni Baal laban sa kanya. At isa sa sinabi ng mga Israelita dito ay ang Panginoon ang Diyos. At pagdating sa chapter 19, kumbaga sinabi na kanyang asawa para kay Jezebel na lahat mga ginawa ni Elias, lalo na yung pagpatay doon sa mga propeta ni Baal na sa pamamagitan ng espada. Dahil dito ay galit na galit si Jezebel at siyempre gusto niyang patayin itong si Elias. Dahil dito, si Elias mismo ay natakot sa kanyang sariling buhay. Dahil dito, siya ay kumbaga pumunta sa ilang hanggang dumating sa time na siya ay umupo, sabi na sa juniper tree, at meron siyang kumbaga gusto na ay mamatay na lang. Request niya yon. And then pagdating sa verse 4b, ito sinasabi nito na it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Sapat na po ito. Ngayon, O Panginoon, kunin niyo lang po ang aking buhay sapagkat wala na akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. And then, sa dulo, kumbaga, siya ay humiga hanggang natulog. Pero, so unang punto rito is ang panghihina. Ibig sabihin, yung panghihina ni Elias na tinutukoy na dakila, ngunit sa oras na ito, siya ay nanghina, sabi nga, depression, na kumbaga sa chapter 18, ipinakita yung kanyang kalakasan, grabe. Pero pagdating sa chapter 19, natakot siya sa babae, kay Jezebel. Sa hari, hindi, pero sa kay Jezebel, ay takot na takot siya. Kumbaga kakaiba ang nangyari. Therefore, nagtuturo ito ng katotohanan na ang isang man of God pala ay pwede rin manghina, katulad ni Elias. Ibig sabihin, kumbaga sa mga Kristiyano na pwede mag-isip tayo na ako na lang yata ang nanghihina, sila ay malalakas, pero hindi totoo yun, sapagkat mismo si Elias ay nangyari ito sa kanya. Ang ikalang punto rito is kumbaga, ang pagpapala. Ibig sabihin, yung nangyari kay Elias ay naging isang pagpapala din sa iba. Kumbaga yung pagpapala, by the way, hindi po tayo natutuwa dahil sa nangyari sa kanya, kundi yung katotohanan na ang panghihina pala ng isang lingkod din, na lalo na dakila, ay naging isang pagpapala sa iba kahit wala pang kumbaga solusyon. Nangyari din ko kay Pablo. Alam natin yun, may kahinaan siya, pero sabi niya, ang kahinaan ay kalakasan. Muli yung pangyari kay Elias, lagi isang pagpapala. At ikatlo at panghuli dito is ang pagpapalakas. Ibig sabihin, yung pagpapalakas na ginawa ng Panginoon kay Elias. Kaya lang makita natin dito yung pamamaraan. Iba talaga ang pamamaraan ng Panginoon sa tao. Alam natin yung nangyari kay Job. Yung mga, sabi nga, friends, close friends, dahil sa nangyari sa kanya, kumbaga sinamahan siya, dinamayan for 7 days. Pero pagkatapos, iba na. Iba na ang pinagsasabi ng kanyang mga friends na sinasabi na sana magpalakas, pero ang nangyari, nagpalakas pa ng labis sa kanya. Pero dito sa chapter 19 na ito na nakita natin na iba ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya baga, ginamit niya yung anghel, kumbaga si Elias na natutulog na gusto nang mamatay na lang, pero nandito ang anghel, siya touch at sinasabi sa kanya, arise and eat. Hindi alam natin, nakita ito ni kumbaga Elias na may cake, may tubig there, therefore uminom siya, kumain at uminom. Pero ang sinabi ng anghel dito is simple lang, arise and eat. Pero hindi lang yon. Pwede man sabihin na arise and eat, pero wala mang pagkain kasi hindi na alam ni Elias kung ano dapat niyang gawin. Pero nandoon
pagkain, tubig nandoon. At naulit ito naman, natulog at nandito naman ang anghel. Kumbaga naulit, big touch, and then arise and eat. Then may sinabi nilang content, sabi dito, kumbaga, because your journey is too great for thee. And then, dito, naging malakas na talaga siya, pinalakas ng Panginoon. Alam natin na 40 days and 40 nights siyang, kumbaga, lumakad, pumunta sa Horeb, the Mount of God. At dito, kumbaga, kinausap siya ng Panginoon. Dalawang beses din, and then, pero si Elias din, kumbaga, nagpaliwanag din. Marami siyang, sinabi niya sa dulo, sabi niya, kumbaga, ako na lang ang kumbaga, natitira. Kumbaga, ako na lang ang kumbaga, wala nang iba. Which alam natin na ang totoo, hindi man talaga siya nag-iisa. Which alam natin sa dulo, sinabi ng Panginoon na meron pang 7,000 sa Israel na hindi kumbaga nagbow kay Baal. So, ibig sabihin, may mga bagay talaga na hindi natin nalalaman, pero ang Panginoon nakaalam ng lahat ng bagay. Ngunit, yung pamamaraan ng ginagawa ng Panginoon kakaiba. May tamang panahon, kumbaga in His time, kaya lang, patient talaga ang Panginoon sa lahat ng pamamaraan. Salamat po. Tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat muli sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa nangyari kay Elias. Muli, kumbaga ang panghihin ng isang dakila ay nagigiring pagpapala. Ganun din sa aming Panginoon. Salamat muli. Salamat ang Panginoon na nagpapalakas, nagpapatatag sa iyong sariling kagustuhan, sa iyong kapangyarihan, karunungan, Panginoon. Salamat muli. Ang lahat ng mga nangyari nawa ito talagang isang pagpapala din para sa amin. Thank you muli. Itong dinadalangin namin in Jesus' name. Amen.